Hello mga kabayan, welcome sa aking munting YouTube channel. Dito tayo ngayon sa may Super Chips Auto Supply. So may bibilin tayong phone holder na magnetic. Nakita ko kanina sa online, available dito sa store. At papalitan ko lang pala tong battery. Malulubat na pala tong battery na to. Kunin natin yung isa. Ito mga kabayan, ng mga Apple CarPlay, Android CarPlay. So hanapin natin yung mga phone holder. Wala dito. So ito yung mga magnetic nila mga kabayan. Quad lock phone holder na magnetic. Ito pa, clip type naman. Ito magnetic. Ito yung hinahanap natin, $19. Kasi may nagawa ako kanina sa workshop na sasakyan, merong ganito. Tapos tinesting ko yung cellphone ko, kumapit. Yun ang mga pang quad lock. Kaso mostly pang ano lang yung sa kanila, pang iPhone yata. Wala silang pang Android. Meron sa Galaxy, Samsung, meron sila. Tapos kung gusto mo naman mag universal, ito pwede. Kaso dito pa lang $29 na. Tapos bibili ka pa ng ganito, yung pinaka holder mismo. So ito yung kukunin natin. Testing ko na yung cellphone ko dito, dumikit eh. So ayan mga kabayan, nakuha na natin yung ating biniling phone holder, magnetic junction mount. At gagamitin natin dito sa sasakyan. So bubuksan ko na rin tong binili nating phone holder mga kabayan. Yan. Yun o. Ito yung tsura niya mga kabayan. Adjustable. Tapos yung magnet niya, sana lang tama to. Pero ito yun ganito yung tsura eh. Kumapit mga kabayan. Akala ko dati hindi magnetic yung cellphone ko eh. Nalaman ko lang kanina, kasi nga merong ganito yung nasa gawa kong sasakyan kanina sa workshop service. May nakadikit din na ganito sa windscreen nya. Tinry ko tong cellphone, dumikit. Kaya sinearch ko sa online, kasi may pangalan dito Cabin Crew. Yan yung brand, Cabin Crew. So sinearch ko sa online, at yun nga, nakita ko na may available dito sa Super Chips Auto. Kaya tayo bumili. Kasi itong ginagamit natin, clamp type siya. Mahirap kung minsan i-release kasi nasa likodan yung release nya. So yan, meron pa siyang kasama ganito. Para sa pagpapatungan mo. Ayos. So hindi ko na muna ikakabit ngayon kasi gagamitin ko pa naman yung isa. At tayo mag-deliver na ulit, mag-online ulit tayo sa Uber Eats delivery. Tsaka ko na ayusin yan. Pwede pa naman gamitin tong isa eh. So ayan, ang oras ngayon mga kabayan ay 4:58. So mag-alas 5 tayo mag-online sa ating Uber Eats delivery app.
Uber Eats delivery apps. So ayan, click lang natin yung go online. You're online. So dito na rin tayo maghihintay ng delivery offer. At kung mapapansin nyo, suot na natin yung binili natin sa, saan ba to? Yun, meron kagad. Uy, 49 no? McDonald. Tinuni. Patan layo naman. Alright, accept. Ay, dinismiss, gagi. Ginawang ano, ginawa na lang 22. Iba pala to, iba 9.4. Kunin natin 22. So ayan, accept ka agad tayo ng delivery offer at McDonald's yung pick up location doon sa kabilang dulo. At yan nga, suot na natin yung ating biniling polo shirt sa Office Works. So tara, pick upin natin yung ating di-deliver. Kagabi pala nag Uber Eats delivery din ako. Pero hindi na ako nag-video, hindi ako nag-vlog. Kasi naiwanan ko tong camera sa workshop kahapon. So hindi na ako nag-vlog. Tomato. Parang siya mambuhay nyo. Yung mga na-bisikleta na ano. Kala mo yung pag-aari nilang daan. Yun nga, di ako nag-video kagabi. Pero inabot ako ng mga pasado alas 10 kagabi. Kasi yung huling deliver ko sa ano pa, Wingham. Tapos ang pick up location sa McDonald's din. McDonald's. Ang biyahe magmula rin sa McDonald's papunta doon sa drop off location 17 minutes? 17 kilometers. So late na ako nakauwi kagabi. Mag-alas 11 na yata. Pero yung pala yung isang kagandahan pag ganung oras. Kasi yung mga taga Wingham, pag umorder, ang lalaki ng binibigay kasi gabi, at the same time malayo yung lugar nila. So bihira na yung posibleng a-accept ng order nila for delivery. Kaya ang ginagawa, nilakihan nila yung bayad. Kaya kagabi, yung huling deliver ko, $40 isang biyahe papuntang Wingham. Tapos after kong ma-deliver yun, pabalik na ako ng Tari. Ang dami pa rin ano, 3 pa yata yung nag-appear sa akin na offer. Puro Wingham, 29, 31, yung isa 27. Puro McDonald's yung pick up. Sayang lang hindi ko na-accept kasi akala ko wala na masyadong mag-a-appear na offer, kaya hindi ko na in-accept yung unang lumabas. Pero kung in-accept ko yon, pwede ko sanang i-accept lahat yon kung sakali. Kasi ang mangyayari, isang lugar lang yung drop off location, magkakaiba lang ng address, pero yung pick up location iisa na lang. Tapos at the same time puro Wingham na sila. So malaking amount sana yun eh. Swerte yung nakakuha nun kagabi. Nakuha niya yata yung 2 or 3. Kasi nang pag-appear ng pangatlo, biglaan na lang nawala eh. Kakalabas pa lang sa akin eh. Biglang nag-disappear ka agad eh. Ibig sabihin may nag-accept ka agad. Pwede kasi yun mga kabayan. Pwede kang umaksep ng 2 or 3 offer delivery, lalo kung iisa lang yung pick up location. Si Uber Eats, ano ba yan? Si Uber Eats app naman ang mag-ano nun eh, tawag dun, ma-manage ng time.
kung anong oras yung magiging expectation delivery nung ano, expected delivery nung umorder. So yan, nandito na tayo sa McDonald's mga kabayan. So yan mga kabayan, na-pick up na natin yung kailangan natin deliver. At parang familiar tong pangalan ng umorder. Turn right, then turn left. Parang nakapag-deliver na rin ako sa kanya one time. Familiar yung kanyang pangalan. Five minutes later. Tagal lumabas ng customer. Yan, naghihingi na naman ng ano, take photo. Yan mga bayan, kapag na-offline yung ano mo, account mo, kailangan mo mag-selfie or take a photo para makapag-online ka ulit. So mag-online muna tayo, magte-take tayo ng photo. Yun lang mga bayan, ang pangit na naging accept natin na pangalawa. Turn left on Nickel Street, then drop off on the Time left. consuming. Tagalan tayo dun sa pangalawang ano, Drop off on the left. pick up location sa Dipsy Delight. Ay. So ayan, na-deliver na natin yung mga kailangan natin i-deliver dun sa pangalawang accept natin. At pabalik tayo ng town. Nakakayamot lang talaga minsan kapag ano, magpipick up ka sa mga fast food restaurant. Kaya yung pangalawang accept natin, dalawang ano kasi yan, dalawang pick up location at dalawang drop off location, magkaibang customer. So yung isa sa Hungry Jacks, yung isa sa Dipsy Delight. So unang pinapunta ni Uber Eats app si Hungry Jacks. So pagpunta ko doon, naka-ready na yung ano, naka-ready na yung order. Inabot na lang sa akin pagkasabi ko ng pangalan. Tapos pagkatapos na pinapunta ko ni Uber Eats app sa pangalawang pick up location. Doon nga sa Dipsy Delight. Problema, pagdating ko doon, wala pa, nagluluto pa lang. Tapos ang dami ng customer naghihintay din. Tapos may nakasabayan ako isa, ano din, for pick up din siya. Nung paglapit niya doon sa counter, sinabi niya for pick up siya. Sabi nung ano, di pa nga ready. Hihintay kami. May mga for dine in na rin na customer, ang dami. Problema, dadalawa lang sila doon sa store. Tapos dumating yung isa, mga siguro 5 minutes na ako naghihintay. Tapos umabot ako doon, mga 15 minutes yata ako naghihintay. Ang masama, ang tagal-tagal ko naghintay. May dumating na isang magpipick up, nauna pang pinrepare yun sa kanya. Samantalang nakalatag na lahat din yung para sa for pick up. Kararating lang niya naibigay ka agad yun sa kanya. Samantalang ako na halos 20 minutes nga yata ako naghintay dun eh. Ang tagal. Yun lang, time consuming pagka ganun, lugi.
lugi. Sa halip na maka-accept ka pa ng panibago eh. Wala, naubos yung oras mo dun. So standby ulit tayo. Tatlong delivery na tayo. Pero yung isa kasi, isang acceptan nga lang yun, pero dalawa kang customer. Ay, tagal na naman natin naka-standby mga kabayan. Nasa 25 minutes na yata tayo naka-standby. Tapos natagalan pa tayo dun sa ano natin kanina, sa deliver nating huli, dun sa pag-pick up. Wala, matumal tuloy ang deliver ngayon. Tapos ang ino-offer lagi sa akin puro wing ham. Tapos ang presyo $11, $10, lugi. Luging lugi. Si tropa yung di ko alam kung African ba yun o Lebanese. Kaka-pick up niya lang dyan sa ano eh, sa Hungry Jacks. Andito malapit sa Hungry Jacks eh. Wala nang dumarating na offer sa akin na Hungry Jacks ang pick up. Yan mga kabayan, kakatapos lang natin mag-deliver ng panghuli natin. Lugi ko dun sa huling accept ko. Layo, tapos $23 lang. Wing ham. Kamali ako na accept dun. Pero lesson learned. At least na-deliver natin na maayos at nakauwi tayo ng safe. At ayan, ang oras na nga pala ngayon mga kabayan ay mag-alas 10, 9:58. Medyo malabo. 9:58 yan mga kabayan. Tapos ito yung earnings natin ngayon, 158.47 sa 14 trips. Tapos nag-gain tayo ng 84 points. Yan. So mas malaki yung kinita natin compared kahapon at kagabi pala. So yan, 9:59. Patayin natin para mas kita nyo yung ano sa screen. Yan, 9:59 mga kabayan. At yan, pasok na tayo ng apartment. At yan, nakauwi na nga tayo ng bahay mga kabayan. At yan, pagod na naman sa pag-deliver. Pero okay lang, at least kahit pa paano may earnings tayo. Malapit na yung rehistro ni Itim, yung service natin, kaya kailangan natin ng pamparehistro. Kaya tayo nagdi-deliver Uber Eats delivery sa 18 yung kanyang last day ng registration, March 18. So hindi na ako masyadong nag-video kanina habang mag-Uber Eats delivery kasi wala ako sa mood mag-record kanina. Hindi maganda yung matanggap natin nung unang deliver natin, yung ma-accept natin nung una. Ay hindi, yung pangalawa at pangatlo pala. Hindi masyadong okay yung sa pag-pick up ng order. Tapos meron na naman tayong pagkakamali kanina. Meron na naman akong pagkakamali. Naihatid ko yung order sa ibang address, katabing bahay nung umorder. Yun kasi yung nakalagay na address, yung pinagdalhan ko. Tapos nung umalis na ako dun sa location, mga 2 minutes pa lang, tumawag na yung umorder. Wala daw dun sa harap ng pintuan niya yung in-order niya. Tinanong ko kung ano address niya, tsaka yung pangalan, kasi baka mamaya iba yung tumatawag, ibang customer. Yung huling dineliver ko pala, wala daw dun sa harap ng pintuan niya yung
dineliver ko. So sabi ko, ano pong number ng bahay mo? Di ba 51? No, sabi niya 53. Eh sabi niya sabi nung apps 51 eh. Eh di doon ko dinala. Eh sabi niya kasi leave at the door. Noong una meet at the front door. Pero nung malapit na ako, sabi niya, please leave my order at the front of my door. So, nilapag ko na lang dun. Kaso maling bahay pala yung napaglapagan ko. Ay, nako. So, yun. Tapos na naman ng isang araw at maghapon at isang gabi. Bukas, panibagong araw na naman. Tomorrow is another day sa mga kabayan. So, dito ko na lamang din tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa aking deliver. So, see you on the next one mga kabayan. Bye!